Political vlogger, workers' rights activist Eli San Fernando made his first media interview here at BNC. And he just won a seat in Congress under Kamanggagawa party list. He gained national attention through bold campaigns and viral advocacy, including a pledge to live on minimum wage while in office. Will his promises to bring real change move Congress to make substantial reforms to Filipino workers? Joining us this morning is the representative-elect of Kamanggagawa party list, Eli San Fernando. Congratulations, Congressman Eli. Di ba? Sarap pakinggan. Thank you, Attorney Karen. Eli lang po. Okay. Ayoko magpatawag ng congressman. But, you're gonna change that image yes, na yes. Pag sinabing congressman ay, di ba, yung iba sinasabi? Oo, so magiging respektable, yeah. Di ba? So, let's talk about your party list. So, Kamanggagawa party list is only 3 years old. Yes. Nagulat ka ba na nag-rank kayo number 29? Yeah, actually, Attorney Karen, sa mga previous surveys, hindi kami lumalapag doon sa winning circle. In fact, nandun kami sa top 100. Oh my God. Top 80 to top 100 party list. So, kinakabahan yung buong campaign team. Pero nagkaroon ng ginhawa nung few weeks before the elections, bigla kaming lumapag sa top 29 to top 30. So, nag-match naman so far doon sa resulta. Gano'ng kalaki yung campaign team ninyo? Maliit lang, Attorney Karen, kasi puro mga volunteers to eh. Mga manggagawa, mga unionista, mga kabataan, yung nagpapatakbo ng campaign team. When you say maliit, like what? 50? Less than 20. Oh my goodness, maliit nga talaga yes. For a national campaign. Yes, Attorney Karen. And I remember the first times that we've interviewed you, sabi mo nga yung ikot ninyo, wala kayong funding. So yes. Talagang kung saan lang kayo makapunta or kung merong yes. susuporta, yes. pupuntahan nyo. So paano nyo na-run yung campaign nyo? Was it heavy on social media or nakapag-ikot ba kayo in person? First of all, Attorney Karen, salamat din sa Bilyonaryo kasi ito ata ang una namin na media appearance. So nakatulong din yan. Pero ang isa sa pinakamalaking nakatulong sa amin, yung social media. Hindi namin sinasabi na social media lang ang nagpanalo, pero malaking factor ang paggamit ng social media sa pagkapanalo ng Kamanggagawa. Pero sinabayan din namin yan ng pagkilo sa ground. So kinausap namin yung mga union, mga workers associations, mga communities, at in-encourage sila na if you believe in Kamanggagawa, kampanya nyo. Sabihin nyo sa mga KKK ang tawag namin dun eh. Kamag-anak, katrabaho, kapamilya. Hindi sapat kasi na naniniwala lang kayo online. Hindi sapat yung viral online eh. Kailangan sabayan niya ng pagkilo sa ground. At tingin ko yun yung naging malaking factor sa pagkapanalo, Attorney Karen, ng Kamanggagawa. Kasi merong malakas na social media presence at sinabayan ng pagkilo sa baba. Totoo, very limited yung aming house-to-house tsaka mga materials. Kasi wala ngang pondo eh. Ang bahagan nga lang yung Kamanggagawa party list. Pero nagugulat kami, Attorney Karen, kasi maraming mga volunteers at supporters na nagpo-produce ng kanilang sariling materials. Say for example, grassroots support. Yes, say for example, Attorney Karen, hindi kami lumapag at hindi kami bumabad sa Bicol region. Pero Bicol region is one of the top provinces, regions na nag-deliver sa Kamanggagawa. So nagulat kami, ibig sabihin, tumagos yung mensahe ng Kamanggagawa sa mga Bicolano. And nakikita namin, sila mismo nagpo-produce ng kanilang mga materials. Meron kami nakita sa Mindanao, gumawa pa ng tarpaulin sa karton. Actually, sinulat nila, vote for Kamanggagawa party list. Nakaka-touch naman yan. Exactly, Attorney Karen. Kaya itong mga pinagsama-samang mga bagay na to online, pagkilo sa ground, yung mga volunteers, yung mga support, ito yung nagpanalo sa Kamanggagawa. Kaya lagi namin binabanggit, ang Kamanggagawa party list, ipinanalo ito ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. And I'm really proud to say that. Ako, actually, nung proclamation, Attorney Karen, malalaking mga tao yun nandun eh. Parang ako lang yung, there's a new kid in town. na wala akong kakilala doon. So sabi ko, nung nag-live ako, mga boss, eto na. Ito na yung representative na idinala nyo sa proclamation sa Kongreso. So samahan nyo ako hanggang dulo dahil tayo nagpanalo nito. Nakakatuwa naman. I'm really happy to hear your story because yan yung, I think, totoong intent nung drafters ng Constitution when they put in the party list system, yung mga marginalized, underrepresented sectors na walang political dynasty, walang political machinery, yung maboboto at makakapasok sa Kongreso. So, ngayon na mataas kayo, naka-number 29 kayo, paano mo
aabutin yung mga urban poor communities sa yung platform mo? Paano mo papaabutin sa kanila yung mga napangako mong reforms? Ang kagandahan sa kamanggagawa, Attorney Karen, we've been working with urban poor communities for quite some time na. May eleksyon o wala, kasama namin yung mga maralitang tagalunsod. So, In what way? Paano mo nagagawa yan? Usapin sa housing, may mga madidemolish. Isa sa mga kampanya rin ng kamanggagawa, hindi kami pumapayag sa demolition kung walang maayos at sapat na relokasyon. Yeah. And that's part of the regulations talaga sa Pilipinas. But so dati pa ba, meron na kayong group na kamanggagawa na yung pangalan? Kasi ang bumubuo sa kamanggagawa, mga union, mga homeowners associations. So nakakatulong kami sa pag-bridge nitong mga organisasyon, mga homeowners, sa mga ahensya ng gobyerno para sa dialogo. Pero isa rin siyempre sa ginagawa namin, pag hindi pinapakinggan ng mga ahensya ng gobyerno, definitely nag-iingay kami para mapakinggan itong mga hinaing ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga urban poor communities. So tuloy-tuloy naman yan, Attorney Karen, and with us gaining a seat in Congress, tingin ko napakalaking tulong yan sa mga urban poor communities natin. What adjustments will you make? Because yung mga dialogues that used to work when you were an organization can now change because iba na expectations. When you're in Congress, primarily you're supposed to be there for legislation. Ano yung babaguhin mo in the way you push for your advocacies? Isa sa mga function, Attorney Karen, ng Congress, yung oversight function niya. So pwede ipatawag itong mga ahensya ng gobyerno. Especially, lalo na kapag nagba-budget deliberation, patawag natin lang about DSUD. Bakit hindi ginagawa ng DSUD yung trabaho nila? Bakit hindi ginagawa ng NHA at iba pang ahensya ng gobyerno mga trabaho nila? Wala kasing nagsasalita, Attorney Karen eh. Pagdating sa mga committee hearings, actually wala nga mga hearings na pinapatawag eh. So we can utilize the power of Congress to compel these agencies para tumugon dun sa pangangailangan ng mga tao. At yun yung talagang i-utilize ng kamanggagawa. Sabi ko nga sa lahat na nakakausap, malaking hamon to, malaking laban to. Kasi marami tayong makakabangga and we are really serious about that, Attorney Karen. Babanggain namin yung mga dapat banggain and we're going to use the power of Congress to its full extent para mapakinabangan ng mga mamamayan natin. Anong type of legislation ang naiisip mo na kailangan pa? Primarily, Attorney Karen, kasi ang pinangako ng kamanggagawa, mabuwag yung provincial rate na tinatawag eh. So we will repeal RA 6727, which is the Wage Rationalization Act of 1989. Yan muna. And you're not worried that it will be an unnecessary burden for provinces na mas mababa ang yung quality, I mean, in terms of the standard of living, na mas mababa naman talaga yung mga presyo doon. So that baka naman yung mga employers hindi ma-afford. That's a valid concern, Attorney Karen. So doon sa mga lugar na talagang hindi pa ganun ka-competitive o hindi pa ganun ka-develop, dyan papasok yung role ng national government. The national government has its resources, bilyong-bilyong pondo na pupunta kung saan-saan. Ayuda, mga walang kakwenta-kwentang proyekto. So dapat itong mga resources ng gobyerno, ilagak ng gobyerno dito sa mga lugar, sa mga probinsya, para tunay na ma-develop, makapaglikha ng oportunidad, makapaglikha ng trabaho, magkaroon ng mga industriya. Doon naman sa mga micro, small, medium enterprises, pwedeng tulungan niya ng gobyerno eh. Magkaroon ng mas maraming incentive sa kanila. Baliktad kasi ang paradigm ng gobyerno, yung mga malalaki, mas pinapalaki pa. Yung mga maliliit, which is 90%, more than 90% of our local businesses, halos walang incentive. Kaya namamatay, nawawala doon sa merkado. So what we are trying to propose is, dapat suportahan to ng gobyerno, lumikha ng trabaho ng mga industriya, at may resources ang gobyerno para You gawin mean to tell me, subsidize yung minimum wage? Let's say, pag tinanggal yung provincial rate, dapat i-subsidize ng government yung sweldo sa mga probinsya na hindi kasing yaman ng Metro Manila, for example. Attorney Karen. Pero hindi to dole out. Nagawa na natin to noong 2020. Ang tawag dyan, Small Business Wage Subsidy. The government paid the salaries of micro, small, medium enterprises workers. So dito, sa pinopropose namin, kung hindi kakayanin ng mga maliit at maliitan ng mga negosyo, pwedeng counterpart ba ng gobyerno? Na ano ba yung pwedeng ilagak ng gobyerno na subsidy for these micro, small, medium enterprises para makasabay itong mga negosyo na ito. Okay, interesting. Sige, bigyan mo kami ng update sa pagka umuusad na yung bill na gagawin ninyo. Yung dati sinabi mo na ikaw ang unang kongresista na mabubuhay lang sa minimum wage.
Paano mo gagawin yon considering I think nasa 6 figures na ngayon Yes. yung salary ng mga nasa Congress and that's not even counting yung mga allowances Yes. and other benefits that they get. Seryoso ako dyan, Attorney Karen, nung dineklara ko, I will be the first congressman na tatanggap ng minimum wage. Sahod ng congressman ngayon nasa 290 to 300,000 pesos. In fact, kausap ko na yung mga presidente ng union na ang unang sahod at yung mga magiging susunod na sahod ay idodonate doon sa mga manggagawa. Saan ba mapupunta yung sahod ko? Maraming kaso ang mga manggagawa, Attorney Karen. Kalimitan ang mga manggagawa, walang pambayad ng lawyer, walang pamasahe papunta ng NLRC, ng DOLE. So itong sahod ko, ito yung gamitin nila para may pamasahe, may pangkuha ng mga lawyer. Matiyak nila na yung mga kaso nila ay umuusad without having to think, ano ba itong, may pamasahe ba ako, may pampunta ba ako ng DOLE, ng NLRC. Second, gagamitin din namin yung sahod ko as congressman, magiging congressman, para doon sa organizing also ng mga union. Kasi Attorney Karen, napakahirap mag-organize ng union. Isa rin yan sa ipaglalaban ng kamanggagawa party list. Siyempre, full-time advocacy yan ang pag-organize ng union. May pamilya rin yung mga manggagawa, yung mga unionista. So, paano ma-provide yung pangangailangan, mga basic na pangangailangan ng mga manggagawa? So doon mapupunta yung sahod ko. At pagpapakita rin to ng commitment, Attorney Karen, kung hindi seryosohin ng Kongreso yung minimum wage, at least may masasabi yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na, uy, may congressman na alam yung buhay ng pagiging minimum wage earner. Kasi siya mismo kumukuha ng minimum wage. Well, I really admire that na ilalagay mo siya sa isang fund that can help the workers talaga dun sa mga common issues that they face. When it comes to your vlogging, dati kumakain ng oras mo yan, are you gonna continue vlogging pa rin? Yes, Attorney Karen. Isang pamamaraan kasi yung TikTok, Facebook para maka-access sa'yo yung mga tao. So magtutuloy-tuloy yan, Attorney Karen. Ang iniisip namin, yung mga updates, tsaka mga live, ano ba ang gusto ng mga mamamayan, mga ordinaryong Pilipino na marinig nila sa loob ng Kongreso, isulong na batas sa loob ng Kongreso. So pamamaraan yan. So tuloy-tuloy yan, Attorney Karen. Talagang meron tayong bagong Gen Z sa Congress. May kasamang vlogging. And I have a question. Were you ever part of the fake news congressional hearings? Yes. Napatawag ka doon? Yes, Attorney Karen. So now you're on the other side. Nasa Congress ka na. What would you do differently? Meron ka bang gustong isulong sa Congress to address that issue of fake news? But also, since you saw the other side, na kayo yung tinatanong, kayo yung medyo napapagalitan, alam mo yung plight naman ng mga vloggers. How would you balance that? Ano yung isusulong mo to address fake news but also, understand yung rights din ng mga vloggers? We've been very consistent sa position namin, Attorney Karen, na protected speech, yung constitutionally protected right to freedom of expression, so dapat maproteksyonan yan. Pero naniniwala rin kami na talagang laganap ang fake news at pagpapalaganap ng misinformation and disinformation. Mas nakakatakot pa nga yung mga deepfakes na tinatawag, yung mga AI, mga bloggers and vloggers na walang muka. Dapat mapanagot yung mga yan Kasi... So yan ang mga hahanapan mo ng solusyon. Yes, Attorney Karen. May balancing act talaga doon sa pagprotekta ng kalayaan at karapatan sa pag-express ng sarili. Pero dapat din naman na masawata itong mga fake news. At in fact, dapat mapanagot din yung mga platforms na nagiging kasangkapan, instrument sa pagpapalaganap ng mga maling impormasyon. Kasi Attorney Karen, hindi naman dapat nakatuon yung issue doon sa mga kongresista o sa mga politiko, sa mga senador o kung kanino man. Dapat nakatuon to sa mamamayan. Kasi pwedeng mangyari kanino man to Paano kung ang isang ordinaryong Pilipino tinarget ng isang maling impormasyon ng fake news, paano niya mapoproteksyonan yung kanyang sarili? Yeah. Well, we do have laws on libel and other things. Ikaw ready ka na ba na ikaw naman ngayon ang pwedeng mabash dahil congressman ka na? Yes, Attorney. In fact, ini-encourage ko yan, Attorney Karen, na kapag nakikita nila na si Ellie ay hindi gumagampan sa kanyang trabaho, sila mismo, yung lahat ng bumoto sa kamanggagawa, i-bash ako. Buha sila ng content, gawin nila akong katatawanan. I'm not afraid of that, Attorney Karen. Well, that's good to hear. When you talk about minimum wage, ngayon nasa over 600 pesos na for some areas, ano ba yung naiisip mo na sapat na minimum wage? NEDA in 2018 said that a family of 5 needs 42,000 pesos a month to live decently. Kahit 645 pesos times 26 mo na lang, wala pa sa kalahati nung 42,000. This was NEDA in 2018. So kung i-divide yan by 26 standard working days, that means 1,600 pesos a day yun. So we support that kung gobyerno na mismo nagsasabi niyan.
Hindi ka Ibon, ba worried na maraming pushback yan? I mean, yes. for employers, that's really Yes. expensive. Yes. And are you going to adjust the salaries also for drivers, kasambahay? Yes. Ano yung general idea mo? Actually, Attorney Karen, marami ng debate sa mga labor leaders. In fact, sa Senado nga, pumasa na yung legislated wage increase eh. So ilang serye na ng debate yan with our businessmen, the big business. So pinatunayan natin na posible at kaya na itaas ang sahod. Tapos dito naman sa panawagan na itaas ang sahod, suportado kasi natin lahat, maybe 200, 1,200 or 1,600. Pero primarily, kung hindi nga muna matupad yon ang sinusulong ng kamanggagawa, at least man lang maipantay yung sahod nationwide, magkaroon ng national minimum wage. So po pwedeng step by step naman yan, Attorney Karen. So dito naman sa usapin na magkakaroon ng masamang epekto sa ating ekonomiya, marami na ring datos na nagpapakita na hindi babagsak ang ekonomiya natin if you raise the wages of workers. But that we are willing to discuss and debate about these things with businesses, with our congressmen, para patunayan na tama yung panawagan na itaas ang sahod. Kanina you mentioned that during the proclamation of the party list winners, ikaw yung new kid on the block. At sabi mo nga, yung iba yung mga big time na nandun. Yeah. You're going to be among a lot of traditional politicians Yes. as well. Marami rin na part of political dynasties. Yes. Paano ka makikipagsabayan sa kanila? Attorney Karen, sabi ko, I'm willing to work with them. Makikipagtrabaho sa kanila, makikipag-usap ako sa kanila, makikipagkaibigan ako sa kanila to explain yung dala ko na legislative agenda. Pero sa punto na hindi nila pakinggan yung bit-bit ng kamanggagawa na legislative agenda, sabi ko nga may pagsusumbungan ako eh. There are 51 million workers in the formal economy alone. And I'm challenging all workers in the formal economy, lahat ng mga kamanggagawa, na kapag hindi pinakinggan sa loob ng Kongreso, yung kamanggagawa, yung mga pinaglalaban ng kamanggagawa, dapat handa tayo ng mga lampag. Isang bahagi yung paggampan, paggawa ng batas sa loob ng Kongreso. That's true. Gagawin natin yan sa abot ng ating makakaya. Pero dapat maintindihan din ng mga tao na pag hindi umepekto ang gawain sa loob ng Kongreso, dapat handang maningil yung taong bayan. After all, You'll rally yes. the mga manggagawa Yes. behind that. Yes, Attorney Karen.